sa school at outside the school. Kadalasan sa outside ng school ay family, community, at iba pa. Okay? At panguli, at ito yung gusto kong bigyan ng tuon bilang kayo ay mga future educators ng Araling Panlipunan, um, may mga hindi nasusuring pananampalataya ang mga mag-aaral sa itinuturing nilang otoridad tulad ng guro bilang pangunahing pinagbabatayan sa pagtatalaga ng kahalagahang pangkasaysayan. No? Madalas sa mga dahilan na ibinigay ng mga mag-aaral doon sa aking pag-aaral, sinabi nila na kasi tinuro ito ni teacher, kasi sinabi ito ni teacher. No? So napakahalaga ng gampanin ng guro sa Araling Panlipunan para palawakin ang historical understanding ng mga mag-aaral. Kaya mabuting mahubog ng guro, katulad ninyo mga future educator, na maitaguyod niya ang mga tinatawag natin na historical thinking skills. Okay? Na mamaya ay iisa-isahin natin. Pero bakit ba natin kailangan pag-usapan ang historical thinking skills? Most specifically, yung kahalagahang pangkasaysayan o historical significance. No? Sa DepEd curriculum ng K-12 na nasasaad sa pag-aaral ng mga baitang lima, magsisimula na sila mag-aral formally ng Philippine history, ang sumusunod. Sa baitang lima, kinakailangan na ipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas at mga sinaunang lipunan hanggang sa mga malalaking pagbabagong pang-ekonomiya at ang implikasyon nito sa lipunan sa simula ng ika-19 na siglo gamit ang batayang konsepto katulad ng kahalagahang pangkasaysayan o historical significance, pagpapatuloy at pagbabago, ugnayang sanhi at epekto tungo sa paglinang ng isang batang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa at may pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng maunlad na kinabukasan para sa bansa. So specifically, nababanggit sa kurikulum natin ng Araling Panlipunan ang pagbibigay ng pansin o tuon sa batayang konseptong kahalagahang pangkasaysayan at iba pang historical thinking skills. Okay? Pero bakit naging ganito ang ating curriculum guide para sa Araling Panlipunan? Sapagkat sa pagbabagong isinagawa ng DepEd para sa K-12 ng Araling Panlipunan, no, ay nagkaroon ng pagsusulong ng mga kakayahan. No? Ang Araling Panlipunan curriculum ay hindi lamang batay sa nilalaman o content-based, kundi rin sa mga kakayahan o competence-based. So, nililinang natin sa ating mga mag-aaral ang iba't ibang mga kakayahan. No? Kaya naman, kailangan nating pag-isipan ang mga kasanayan ng pangkasaysayang pag-iisip o yung tinatawag na historical thinking skills. No? Mayroong inilista sina Seixas at Peck na mga historical thinking skills. Kasama dyan ang pagtaguyod ng kahalagahang pangkasaysayan, ang pagsuri at interpretasyon ng mga patunay o mga sources, pagtukoy sa pagpapatuloy at pagbabago, cause and consequence, pagsuri sa sanhi at bunga ay cause and consequence. Yung kanina pala ay continuity and change. Pagbuo ng perspektibang pangkasaysayan o historical perspective at pag-unawa sa etikang pangkasaysayan o ethical dimensions. Okay? Yan. Sige. So, sabi ko nga kanina, ang aking panayam today ay pag-iisip natin tungkol sa kahalagahang pangkasaysayan o historical significance. So, ito yung bibigyan ko ng tuon. Ano nga ba itong kahalagahang pangkasaysayan? No? Binibigyan siya ng kahulugan ni Seixas bilang valuing criterion through which the historian assess
assesses which pieces of the entire possible corpus of the past can fit together into a meaningful and coherent story that is worthwhile. Kasi aminado naman tayo, ang daming nangyari sa nakaraan at hindi sila lahat ay maaalala natin. Hindi lahat ay posibleng mahalaga. So para kay Seixas, no, mula sa maraming nangyari sa nakaraan, alin-alin dito ang pwede nating gamitin upang magkaroon ng meaningful and coherent story ang nakaraan para sa atin sa kasalukuyan. Okay? Para naman kina Peck at Seixas, no, ang mga kahalagahang pangkasaysayan ay mga batayan at prinsipyo sa paggawa ng pasya sa kung ano o sino sa kasaysayan ang karapat-dapat alalahanin at mapag-aralan. Matagal nang isinusulong ang kahalagahang pangkasaysayan sa mga paaralan. No? Halimbawa, sinasabi nila na kaya dapat ituro ang kahalagahang pangkasaysayan sapagkat may positibong epekto ito sa pag-iisip ng mga mag-aaral tungkol sa nakaraan, tungo sa konstruktibong pagkatuto ng mga mag-aaral mula sa kasaysayan. No? Sinasabi na importante ito para daw maunawaan ng mga mag-aaral ang kasaysayan o history bilang isang disiplina or discipline. No? And ang historical significance ay magagamit din ng mga mag-aaral bilang isang powerful thinking tool. No? Katulad ng binanggit na Abarokulali at Kolku, no? Sa kanilang pag-aaral. Gayon din, tinuturing itong parang velcro, no? Na pag-uugnay-ugnay ng historical significance o kahalagahang pangkasaysayan ang mga nangyari, ang mga kwento noon at ngayon, no? Katulad kanina na nabanggit natin, to make it worthwhile, meaningful and worthwhile. Okay? Kaya lang napansin sa pag-aaral ni Phillips na ang pagsusulong ng kahalagahang pangkasaysayan sa mga paaralan ay maituturing na forgotten key element sa pagtuturo ng kasaysayan. May mga nagsasabi na matrabaho ito. Actually, hindi lang naman kahalagang pangkasaysayan ang pagtataguyod ng kahalagang pangkasaysayan ang matrabahong gawin sa klase. No? Yung historical thinking skills mismo, sinasabi na matrabaho siya para sa guro. Lalo yung guro, yung mga teacher, no, ay may mga takdang panahon lang para sa mga paksang tatalakayin, kasama pa dyan yung mga kailangan may exam, na-cover mo lahat at iba pa. No? So, kaya itinuturing itong kahalagahang pangkasaysayan bilang isang forgotten key element. Very important historical significance o kahalagang pangkasaysayan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Pero ito ay kinakalimutan o hindi pinag-iisipan, hindi isinasagawa. Okay? Ayan. Okay. Sige. So tuloy natin. Mahalaga na itaguyod ang pagkatuto ng mga mag-aaral ng kasaysayan gamit ang historical significance at iba pang mga historical thinking skills, no? Sapagkat hinuhubog ng mga ito ang mga mag-aaral para mag-isip, no? Para sila ay mag-isip. No? Kasi halimbawa, no, babanggitin ni teacher yung mga events, yung mga tao, ganyan-ganyan, no, sa klase. Pero nakikita natin at napapansin natin na ina-absorb ito ng mga mag-aaral. No? Kahit mismo yung mga dahilan na binigay ni teacher, mga dahilang ibinigay itong bagay na ito, itong pangyayari na ito. At yun na din ang ginagamit ng dahilan kung ba't ito mahalaga. Ayan. No? So, sabi ko nga kanina, no, kailangan nating hayaan ang mga bata na mag-isip o pag-isipan ang ating mga tinatalakay sa klase. At nagagawa ito ng mga historical thinking skills,
No? At isa doon ay ang kahalagahang pangkasaysayan o historical significance. Okay? So, paano kaya ito sa klase? Yan. So, sa paggamit ng kahalagahang pangkasaysayan sa pagtuturo, no, binanggit ni Council na mahalaga ang paggamit ng inquiry question upang makapagsiyasat ang mga mag-aaral. No? Tinawag ni Council yung pag-aaral ng kasaysayan ng mga mag-aaral bilang isang learning journey. No? So, learning journey, isang paglalakbay sa nakalipas na panahon. Okay? At binanggit naman ni Hammond ang kahalagaan ng inquiry question at kailangan